Hi guys, this is Malone as Marilo Saison Vlog here in Riyadh, Saudi Arabia. Good morning. Ang topic po natin ngayon ay paano ibigay ang the best SAX doon sa inyong partner or husband. Paalala lang po ito, para lang po ito sa may mga asawa. Bawal po ito sa single woman or single man. So, paano nga ba gagawin ang the best SAX doon sa iyong minamahal na lalaki? Pakinggan niyo po to guys. Pag ang usapan ay tungkol sa SAX, kadalasan lalaki yung una na matututo dyan. At tinuturuan na lang yung babae, lalo na sa first time. 'Di ba? Pero ang problema, hanggang basic lang yung tinuturo ng lalaki. Kaya hindi na nai-improve ng mga babae yung mga technique nila, lalo na kung hindi ka mahilig manood or magbasa ng mga ganitong klase na topic. Kaya kung gusto mo na ibigay sa lalaki yung pinaka-the best na bakbakan sa buong buhay niya, pero kukunti lang yung alam mo, huwag kang mag-alala dahil sasabihin ko sa inyo yung mga sekreto para maibigay mo sa lalaki yung pinaka-the best na clap-clap sa buhay niya. Kaya chill ka lang dyan dahil umpisahan natin yan in a bit. So paano nga ba maibibigay sa lalaki yung pinaka-the best na clap-clap? Number 1, dapat mag-ingat ka sa pagpatong sa kanya. Kapag sumasakay ka sa lalaki, dapat kailangan mong mag-ingat. Hindi ito kadalasang pinag-uusapan, pero may mga pagkakataon kasi na hindi nagiging komportable yung lalaki kapag pumapatong yung babae sa ibabaw niya. Lalo na kung kakaumpisa niyo pa lang, tapos pumatong ka na agad. Sure ball, sobrang tigas pa ng pipino ng lalaki niyan. Kaya hindi pa siya ganun ka-elastic na sumabay sa galaw mo kapag nasa taas ka. Kaya may posibilidad na masasaktan yung lalaki pag napasobra yung giling mo or napapadiin yung pag-bounce mo. May mga lalaki din kasi na ganito yung shape ng pipino nila. Kaya hindi pwede yung paggiling mo or pag-bounce mo na atras abante lang. Dahil sigurado matatanggal yan sa pagkakabaon niya. At may posibilidad na masaktan siya. Kaya dapat maingat at pakiramdaman nyo munang mabuti bago nyo ipasok pag nasa taas kayo. Para maging maganda, smooth, at sobrang ma-enjoy ng lalaki, ng asawa mo nung pag-grind mo sa kanya. Number 2, gumalaw na parang dagat. Sure ball magugustuhan to ng mister mo at hindi siya magsasawa pag ginagawa mo to. Habang nasa taas ka at nakapasok yung pipino niya sa pichay mo, medyo ibaba mo ng konti yung katawan mo. Halikan mo ng bongga, tapos habang ginigilingan mo siya, mag-chick-chick kayo. Parang nakatapat yung bibig mo sa tinga na. Tapos maglabas ka ng sounds. Yung kahit konti lang, basta halata na nasarap ka. Tapos gumalaw or gumiling ka, na dahan-dahan lang. Yung may rhythm na parang nasa dagat ka, yung malumanay lang pero tuloy-tuloy na gumagalaw ka. Habang naririnig ka niya na umuungol, sure ball, mababaliw yung asawa mo at hindi kanya malilimutan pag nagawa mo yan ng tama. At syempre mas tatagal yung pagpatong mo sa kanya dahil hindi ka agad mapapagod. Number 3, music. Para hindi maging boring at para maging hindi langit-ngit ng papag lang ng naririnig nyo, mag-play ka ng music bago kayo mag-umpisa. Yung music na parang nakakaakit or parang pang-romansa dahil nakakatulong yung rhythm ng mga yan para mas lalong gumanda yung galaw mo habang nasa taas ka niya. Mapapasabay yung galaw mo sa beat ng tugtog dahil kahit hindi ka marunong sumayaw. Kaya maghanap ka ng mga slow jam na music na gaya ng soul, R&B, yung mga blues, gaya ng ganito. So, dapat na bago kayo magbakbakan, dapat may naka-ready na magagandang music dyan.
na naka-ready na, ha? At baka buhat-buhatin ka pa niya kung masyado siyang nadala sa puto. Number 4, teamwork. Para ma-enjoy niyo yung dalawa at magawa niyo yung pinaka-the best na bakbakan, dapat teamwork kayo. Hindi yung siya lang ang laging gumagalaw or ikaw lang laging nagpapaligaya sa kanya. Paano naman kayo gaganahan kung ganyan? Diba? Pero magpapakatotoo kayo, real talk lang tayo. Karamihan sa mga babae, nakahiga lang. Tapos yung lalaki lagi yung nagtatrabaho. Siguro dahil kulang pa talaga sa experience or tinatamad lang talaga dahil hindi niya trip yung partner niya or dapat tumulong ka din. Kung napapansin mo na hingal na siya at gamunggo na yung pawis niya, ikaw din yung magtrabaho. Pagpahingahin mo muna siya. Patungan mo o kainin mo, di ba? Para mas mag-enjoy siya at para hindi siya magsawa. Number 5, dapat marunong ka kung paano kontrolin ang pipino niya. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho yung size ng mga pipino nila. Merong mataba na maliit, merong naman payat, pero mahaba. At syempre, meron din yung mga pinagpala, yung jumbo, yung mataba at mahaba. Kaya bago ka pumunta o pumatong sa kanya, dapat marunong kang tumansya ng size ng pipino niya. Dahil kung bara-bara ka lang, may tsansa or malaki yung tsansa na matanggal sa pagkakapaganyan. At pag natanggal yan ng ilang beses, mawawala ng gana ang lalaki. Promise. Kaya tsansyahin mo muna bago ka pumunta sa ibabaw niya. Kung maliit yan, dapat yung smooth lang yung galaw. Dapat yung hindi masyadong mataas yung bounce. Yung tama lang. Pero kung mahaba ang pipino niya, edi goods yan. Dahil sure ball, hindi ka masyadong mahihirapan dyan. Number 6, dapat confident ka. Malaki ang may tutulong ng confidence para magawa mo ang lahat ng mga yan. Dahil kung wala kang tiwala sa sarili mo, walay. Tatamarin ka at matatakot ka na gawin yung mga bagay na mas ikakaganda ng pagbakbakan nyo. Gustong-gusto ng mga lalaki na makita sa mga babae na confident sila, na alam nila kung ano yung mga gusto nila. Yung hindi natatakot na kalabitin yung lalaki kapag gusto nila na magpaararo. Sobrang nakaka-turn on yan sa lalaki. Yung kayo nag-aaya, promise. At yung babae na confident na ipasok yung kamay niya sa loob ng boxers ng jowa niya. Tapos patigasin yung pipino ng lalaki. At aayain sa na parang siya pa yung magdadrive papunta sa biyahe sa paraiso. Diba? So yun. Malon sa isa na to. Bye.